Good afternoon po sa ating lahat. So ako po si Junice Fronda, isang nutritionist dietitian, and naatasan po akong magbigay ng lecture about nutrition this afternoon. Before po tayo mag-start ng ating lecture, may mga tanong po muna ako sa ating mga participants. So pag po tayo, Rosie, next sir. So po, next. This is very Okay na. Sige. So, pag pumupunta po ba tayo sa ating grocery, ano po yung unang titingnan po natin or ano po yung mga basehan po natin sa pagpili ng produktong binibili po natin? Some might say po yung pinakamaganda yung packaging, may pinakamurang product, yun po yung mga binibili natin. Minsan nagiging problem pa po natin, 'di ba po, pag po pumupunta tayo sa grocery kung anong bibilhin natin, minsan inaabot tayo ng hours para po mabili lang natin kung ano yung gusto nating bilhin. Pero meron pong paraan para din po malaman natin kung ano po yung mas maganda para sa atin, para mas makapili po tayo ng mas healthy na pagkain. Next slide po. Okay. So, isa po sa makakatulong sa atin sa So, isa po sa makakatulong po sa atin sa pili ng pagkain bibilhin natin is yung food labels po na makikita natin sa ating mga binibiling product. So, yung food labels po na yon, yung mga nutrition facts, yung mga nutrition claims po na makikita natin sa mga pagkain binibili natin, hindi lang po siya design, no? Meron po siyang silbi. Next po. Okay. So, bali po, bago po natin malaman ano po yung product na bibilhin natin or para sa atin, pwede po nating tanungin muna sa sarili natin, ano po yung tamang timbang natin. So, ito po ay isang simpleng formula para po malaman natin kung ano po yung ating tamang timbang. For females po, for the first 100 pounds po, na 100 pounds for the first 5 feet plus or minus 5 pounds po sa additional inch or subtract ng sa inches. So, if ever po, ako katulad ko, ang height ko is 5'3". So, ang magiging timbang ko is 100 pounds plus 5 plus 5 plus 5. So, yun po ay 115 pounds. For males naman po, dahil mas mataas po yung muscle mass po ng mga lalaki, 106 pounds po for the first 5 feet and additional 6 pounds po for every inches po. So if ever po ang height po ng isang lalaki ay 5'2", 106 pounds plus 6, so 112 pounds. Sunod po na itatanong natin sa sarili natin is gaano kadaming calories ang kailangan po natin. So meron pong ginawa ang Food and Nutrition Research Institute. Kasama po dito yung RENI or Recommended Energy Nutrient Intake. Meron po silang binigay na general or guidelines po kung ano or kung gaano kadami po yung calories na magagamit po or kailangan po isang tao. So nakadepende po itong recommended energy nutrient intake po sa age po ng isang tao. So for average adult po na 19 to 29 years old, 2,530 calories po for males and 1,930 for females. For 30 to 49 years old naman po, mas mababa na siya, 2,420 calories for males and 1,870 for females naman po. So punta na po tayo sa ating um,
lecture. So ano po ba ang food labels? So ito po yung nilagay ng WHO para po maipaalam sa mga mamimili kung ano po yung laman ng nutrient ng isang pagkain or ng isang produkto. So katulad nga ng sinabi ko kaganina, hindi lang siya design. It can help us po na piliin kung ano talaga yung pagkain po na gusto natin or mas healthy para sa atin. Ito po yung isang example po ng nutrition facts. So mayroon po siyang iba't ibang parte. Isa-isahin po natin siya. So first po is yung serving size and serving per container. So yun po yung una nating titingnan pag po bumibili tayo ng pagkain or tinitingnan natin or binabasa natin yung nutrition facts. So lahat po ng impormasyon nakasulat sa food labels ay base po sa serving size. Example, this food po na pinapakita natin dito, ang serving per container niya ay 4. At ang serving size po niya is 1 cup. So, ibig sabihin po, pag kumain po tayo ng 1 cup ng pagkain na to, lahat po ng nakasulat dun sa nutrition facts po, yun po yung nutrient na makukuha natin. If ever po naging 2 cups yung nakain nyo po dun sa product na ito, lahat po ng nakasulat sa nutrition facts, ita-times 2 natin dahil 2 serving na po yung nakain. So yung calorie, yung carbohydrates, yung protein and fats natin, lahat ng nutrient po na yun is ita-times 2 natin kung 2 cups na po yung nakain po natin. So next po na part ng ating nutrition facts, the calories. Ito po yung unit of energy. Karamihan po sa atin takot sa calories pero ito po yung pinagkukunan natin ng energy. Ito po yung kailangan talaga natin. Yun nga lang, minsan napaparami tayo ng calorie intake kaya tumataas talaga yung timbang po natin. Next naman po is total carbohydrates. Yung carbohydrates po, ito po yung go foods. Ito yung main source of energy natin. Mas maganda po katulad nung nakita natin kaganina, ang pipiliin po natin yung mataas yung dietary fiber. Some patients po na may diabetes po o nagbabantay po ng carbohydrate nila, ito po yung dapat nilang titingnan. As dietitian po, pag nagbibigay po kami ng meal plan sa mga pasyente, meron po kami binibigay na carbohydrate allowance. So sa meal plan po nila, nakakompute po kung gaano kadami yung carbohydrates, yung protein, fats. So pag po nagka-carbohydrate counting yung isang pasyente or isang tao, pwede niya pong tingnan dito sa total carbohydrates ng nutrition facts yung amount ng carbohydrates. So ileless lang niya dun sa carbohydrate allowance niya po yung mga kailangan po niya. Next po is the fat. Ang titingnan naman po natin dito, alin po dito ang good fat at alin po ang bad fat. So sa good fat po is the saturated, ang good fat is the unsaturated fat. So ang good fat naman, ang bad fat naman po is the saturated fat and trans fat. Ang good fat is the unsaturated fat. So yung pipiliin po natin mas maganda is this yung mas mataas yung unsaturated fats. Meron po tayong tinatawag na 5-20 rule. So yung titingnan po natin dun is yung daily value. Pag po less than 5, yung ating daily value na nakikita sa nutrition facts, yun po ay low. So ibig sabihin pag 4%, 3% po yung nakasulat sa daily value ng fat natin, considered as low po siya. Pag more than 20% naman po, considered as high na naman na siya. Same thing po with the sodium po. Pag po ang tao ay may hypertension, sakit sa kidney, isa din po ito sa mga binabantayan natin. Normal people po is 2,000 mg po ang kanyang daily allowance po ng sodium. So, bantayan po natin parate yung sodium intake natin. So, ano din po dito yung 5-20 rule. So, 5% and below, low siya, and 20% and above is high na po siya. Ayan, back po tayo sa ating lecture.
Next naman po na parte po ng ating nutrition facts is the ingredient. So hindi naman po random lang yung nakasulat po dito sa ingredient. Meron po yung sequence, no? Pag po yung unang ingredient po na nakasulat dyan, yun po, meaning po nun, yun po yung may pinakamaraming ingredient do sa pagkain na yun. So in this case po, wheat flour may pinakamaraming ingredient sa pagkain na to. Sinunod po ng unsweetened chocolate, erythritol, inulin, oat flour. And ang pinaka-onti po is the wheat gluten and gargam po. Next, doon naman nutrient claims po ng mga pagkain. Minsan kasi po nakakabudol po yung mga nutrient claims na nakikita natin sa pagkain natin. So minsan akala natin, ay ito, merong nakasulat no sugar, no carbs, no calories. Akala natin healthy na siya. Pero meron pong nakabaon pa na iba pang dapat nating titingnan, no? So sa katulad po nitong pagkain po na to, nakasulat po dito is no sugar, no carbs, no calories. So, pag po tayo ay uminom nito, makakasigurado tayo talaga na wala pong sugar, walang carbohydrates and calories po yung iinumin nating na juice. Pero hindi lang naman po yun yung laman dapat talaga na tinitingnan natin. Dapat kailangan din po natin tingnan yung mga micronutrient na laman po ng juice na to. So, most po sa mga no sugar, no calories na pagkain, matataas po yung sodium niya at saka yung potassium po niya. So, kung binabantayan po natin yung sodium and potassium, better po na tingnan pa rin talaga natin yung nutrition facts ng pagkain natin. Para po nakasigurado tayo na pasok pa rin yung sa kailangan natin yung makakain natin pag po ito yung pinili natin. Next naman po for fat naman, nakasulat dito po may mga product na 0 grams fat, low fat, reduced fat cream, and yung light. So ano po ba yung ibig sabihin ng mga ganito? Pag 0 grams fat po, wala po talagang fat yung pagkain po na yon. Pag low fat po, meron po siyang fat pero mas mababa po kaysa sa whole. Pag sa low fat po kasi, 5 grams po ng fat ang laman niya. Pag whole milk po kasi is 10 grams po ng fat. So nakabawas tayo ng 5 grams ng fat pag low fat po yung pinili natin. Pag reduced fat naman po, ibig sabihin binawasan po from the original product yung fat niya. And ito pong isa ang medyo mas nakakabudol, no? Nakasulat po kasi dito 50% less fat, 25% less sodium, and 3% less calories. Pero yun yung una nating nakikita, meron palang nakasingit dun sa baba na from the classic flavor. So, ibig sabihin po neto, hindi po siya ganon ka healthy kung titingnan natin kasi parang kinumpare lang siya sa original flavor po ng pagkain na to. So, ibig sabihin, mas mababa lang siya ng 50% ng fat dun sa original flavor, 25% less sodium sa original flavor, and 33% fewer calories sa original flavor. Baka kasi yung original flavor po is masyadong mataas, binawasan ng 25% mataas rin. Kaya kung gusto po natin talagang makita yung sodium po ng isang pagkain, is tingnan pa rin po natin yung nutrition facts. So next naman po is the sugars. So meron po mga nagko-compare, mga vlogger online po na nag-compare yung zero sugar na soda tsaka yung juice po, no, na pineapple juice. Kung i-compare talaga po natin yung nutrition facts niya, sa unang tingin, 0 calories po yung zero sugar and 120 calories po yung pineapple juice. So, kung titingnan po natin yung calories lang at gusto nating umiwas sa calories, mas sasabihin natin mas maganda pala si zero kasi 0 calories siya kaysa sa pineapple juice na 120 calories. Pero tingnan po natin yung mga iba pa pong laman ng nutrition facts. So sa nutrition facts po, nakasulat dito total fat 0, sodium 70 mg, total carbohydrate 0, and protein 0. Tapos ang micronutrient lang po niya is the potassium, which is 90 mg. So kung ang gusto lang talaga natin makuha sa pagkain sodium and potassium, okay lang si Coke Zero, pero
mas gusto natin yung mas marami tayong makukuhang nutrient. Kung titingnan po natin yung nutrient ng pineapple juice, makikita po natin, yes, meron siyang 120 calories po ng yung pineapple juice. Meron din po siyang 5 milligrams ng sodium, 29 grams ng carbohydrates, and 23 grams po ng sugar. Pero kung sa micronutrient po tayo titingin, makukuha na po natin yung 100% po ng vitamin C na kailangan natin in a day pag po uminom tayo ng 1 glass po ng pineapple juice. Magnesium is 8%, calcium 2%, iron 2%, and the zinc po is 2%. So pagpipili talaga tayo ng juice na yung drink na gusto natin, tingnan natin not only the calories but also the micronutrient po. Next po is the fibers naman. Po gusto natin makakuha ng high in fiber, syempre mas pipiliin natin yung product may nakalabel po na high in fiber or good source of fiber. Yung fiber po makakatulong po for good bowel movement and po ng blood pressure din sa tao. Siyempre, hindi naman po lahat ng pagkain natin is may food labels. So, meron pa rin po tayong kinakain na walang food labels. Yung lunch natin kaganina, yung binibili po natin sa kantin na lutong ulam, ganyan, wala naman po yung food label. So, paano po natin ma-ensure na healthy pa rin po yung makakakain natin without the food label? So, from FNRI DOST pa rin po, meron po silang ginawa na pinggang Pinoy. Dati po kasi food pyramid po yung ginagamit natin, pero mas madali pong intindihin ng mga Pilipino itong pinggang Pinoy. Kaya ito na po yung mas ginagamit natin ngayon. Half of our plate po is the glow food. So ano po yung mga glow, yung mga vegetables and fruits po. And another half of our plate po dapat ay yung go and grow food. So yung go foods naman po, yun yung mga starches, yung mga rice, breads, noodles, pasta, yan po yun. Ang grow foods naman po yung mga protein sources natin like yung fish, meat, legumes, and nuts. Hindi rin po matatapos dun sa plato natin, kailangan din po natin yung fluid. So kaya po may baso pa rin po dyan, hindi lang yan design, kasama pa rin po yan sa pangangailangan po natin every meal po. So with that po, maraming salamat po sa pakikinig and sa susunod po na pupunta tayo sa ating mga groceries, hindi na po natin problem yung mga bibilhin natin kasi we have the food labels naman po na magbibigay sa atin ng kaalaman kung ano po yung laman ng pagkain na yun. And kung mas healthy ba or mas iiwasan po natin yung pagkain na yun. Yun po. Maraming salamat. Good afternoon. This afternoon we're going to discuss about the overall physical fitness as well as health. So, first, what is fitness? So, physical fitness is the ability of our body to work efficiently. No? So, physical fitness is synonymous with exercise as well as increased physical activity. Okay. So physical activity is a general term that includes sports, dance, and activities, as well as home activities such as climbing, stairs, walking, and even in normal household chores. When people do physical activities with the purpose of getting it's called exercise. So again, physical activities, or rather increased physical activities, and exercise is synonymous to each other. Okay. So what are the benefits of physical activities? So, syempre, if we increase our physical activity, we prevent diseases and illnesses that are related to obesity as well as immobility. Aside from that, it can also help you look your best. No? So it is aesthetic as well. Another benefit of physical activity would be there are actually studies that concludes that when you do physical activity, you're not only improving your physical health but also your mental health. Another benefit of physical activity would be you'd be more efficient. Why? Because kapag gumawa ka ng regular
regimen mo, you'd be planning for your days, no? So, mas magiging organized yung mga araw mo. Finally, a benefit of physical activity would be you'd be more responsive to emergencies ay mapabigla-biglang galaw. There are two parts of physical fitness, no? One would be health-related physical fitness, and the second would be the skill-related physical fitness. So we as employees would be more, dapat mas pinagtutunan natin ng pansin tong health-related physical fitness. Because the other one, the skill-related physical fitness, would be for the those who are athletes who undergo sports or yung mga specialized na mga training. Again, the 5 components of health-related physical fitness would be yung cardio fitness, which pertains to the ability of your body to exercise for long periods of time. Pertains to the amount of force your muscle can produce. Muscle endurance, which pertains to the ability of the muscle to function without tiring. Flexibility, which pertains to the range of motion of our joints. And finally, the body fat composition, which pertains to the percentage of body fat compared to the other tissues of the body. No? So all these factors should be treated or looked into if you want to have optimal physical fitness. Okay, so let's go to cardiovascular endurance. No? So as I mentioned kanina, you need to have prolonged periods of increased physical activity so that your heart rate will increase, your basal metabolic rate will increase, so that there would be a positive effect on your heart, your lungs, as well as the blood vessels. There are 2 types of cardiovascular exercise, namely the aerobic and anaerobic exercises. No? So aerobic exercises would pertain to those that are prolonged and there's moderate intensity only. So this exercise would be more beneficial to improve your cardiovascular endurance. Anaerobic exercises would pertain to those high intensity exercises that are in short bursts only. Sige. If you want to start with increasing your physical activity, a good self-administered questionnaire is the PARQ, or the Physical Activity Readiness Questionnaire. No? So it is a 7-item questionnaire wherein it checks for yung different risk factors for exercises. No? If you answer yes, or if you have the enumerated risk factors, even one, you'd have to have a medical clearance by a doctor to undergo increased physical activity. If the answer is no to all of the questions, then you may proceed to have your increased physical activity. Okay. So while you're having your exercises, it is also important to note the level of intensity. We have the Borg scale, or the perceived exertion scale, wherein it aims to quantify the level of intensity of your exercises. No? So ideally, we recommend the level of intensity at the levels of 11 to 15. No? So from light to hard. Anything more than that is not beneficial. Anything less than that, again, is not beneficial. Another way to check for the intensity of your exercises is to check for the HR max, or the maximum heart rate. So it is computed by 220 minus your age. No? So in a 20-year-old patient, the maximum heart rate is 200. No? So we would recommend to start with a moderate level of intensity. So that would be 64 to 76% of your maximum heart rate. No? Again, so heart rate is very essential to check during exercise. No? So you should know that the resting heart rate, or your heart rate when you're not doing anything,
is typically between 60 to 80 beats per minute. In some references, it's 60 to 100. No? So maximum heart rate is the peak na heart rate, no? Depending on the age. Again, 220 minus age is the computation. Now, this is the most important part, yung target heart rate or training heart rate. No? So, it is yung range of your heart rate that should be, yung heart rate mo should be within the range during exercise. No? So, as I mentioned a while ago, we recommend a moderate intensity heart rate. Okay, to check for the heart rate pala, kasi ngayon meron na tayong mga smartwatches, no? So hindi na natin kailangan to manually check. However, kung wala kang smartwatch, you can check through the radial pulse. So it is nasa lateral aspect ng wrist. Or we could use the carotid pulse, which is nasa harap lang or anterior to the sternocleidomastoid, no? So para mas mabilis, we usually do a 6 seconds na pulse check, tapos i-multiply lang namin by 10 para makukuha na namin yung 60 seconds. Again, an important aspect of exercise would be yung flexibility. No? So it's the ability of a joint to complete its range of motion. No? We have two types of stretching. So that would be the static stretching, wherein you have to hold a certain position for 10 to 30 seconds, or dynamic stretching, wherein we use momentum to stretch a certain muscle group. No? Either way, both static or dynamic stretching are advised naman depending on the preference of the client or the patient. An important concept would be the body composition. So the body composition or the fat composition can be taken in different ways. However, the most common would be yung bioelectrical impedance. No? So it is actually a measure of fitness. In adults, or in adult males, the recommended body percent fat would be 14 to 17%, while in females naman 21 to 24%. No? Another indirect na measure of yung body fat composition would be the body mass index. So again, since we are Filipinos, we use the Asian measurement. So anything above 28 na BMI is already obese. Okay, so let's now go to the training principles. No? So yung principle of overload is the one that governs all the exercise principles. No? So it states that you have to provide a greater stress or a load to the body in order to increase fitness. No? So dapat more than yung usual na physical activity yung ginagawa natin to improve fitness. The FIT principle naman is used to quantify the exercises. No? So you have to mention the frequency, the intensity, the time or duration of the exercise regimen, and the type of exercise. No? Next. So this is actually a table that this is actually a theoretical table. Usually in an exercise regimen, pinagsasama-sama na namin yung endurance, flexibility, as well as strengthening na exercises in one regimen. No? Pero these are the recommended theoretically. Okay, again, repeating the very important overload principle. You must apply a stress beyond what your body is accustomed to. Another principle of exercise would be yung progression. It states that yung overload, mas magiging tolerant yung katawan natin dun sa stress. So dapat as you go deeper into your exercise regimen, dinadagdagan mo yung load. And finally, yung specificity na principle, wherein if you want to obtain a certain goal, for example, you want to improve your walking or your gait, no? You have to specifically target the muscles of the lower extremities or yung mga paa natin. No? Okay, sige pa.
Okay, so now we're going to discuss workplace ergonomics. No? So, again, this is a very important topic, lalo na ngayon na we're aiming to be paperless. No? So, lahat tayo nakatapat sa monitors natin or laptops natin. No? Okay, so first, what is ergonomics? No? It is defined as a science of designing and arranging workplaces, products and systems so that they fit the people that would use them. So, yung mga employees natin. A goal of yung ergonomics would be to optimize the interaction between people and the environment. By environment, meaning the workplace. No? Our focus would be to adapt the job to the worker rather than yung worker would adapt to the job. Okay, so why is ergonomics important? So first of all, it improves yung employees' well-being. So when you have poor ergonomics, you'll have poor posture, which would predispose yung patients or yung employees to different musculoskeletal disorders. Magkakaroon yan ng mga back pain, neck pain, or carpal tunnel syndrome. So yun ang iniiwasan natin. That's why we have ergonomics. No? It would also decrease yung fatigue and discomfort of a certain employee. And also, it would improve overall physical and mental health. It would also improve the productivity of of an employee. Why? Because magre-reduce yung mga errors na nagagawa ng employee, mag-improve yung focus niya sa work niya, as well as wala masyadong interruptions na mangyayari. It could also be cost-saving or cost-efficient for employers naman. Since yung mga healthcare cost would be lower kasi wala ng mga masyadong mga musculoskeletal disorders yung mga employees niya. And finally, for compliance, syempre meron tayong mga different committees that deals with yung occupational health and safety. Okay, so what are the common ergonomic risk factors? No? So one would be repetitive motion. Yung mga gumagamit ng computers, yung mga clicking and typing, all of them are repetitive movements that would predispose an employee to injury. No? Awkward posture kapag pangit or hindi na-adjust yung mga upuan natin, it could predispose to an awkward or faulty na posture, which could in turn predispose patients to injuries. Forceful exertions, such as yung mga jobs na would require heavy lifting or prolonged grip, may also be predispose employees to injuries. Pagka exposed to vibration, may also cause injuries or disorders such as yung carpal tunnel syndrome or Raynaud's phenomenon, mga ganun. Poor lighting would also strain the eyes. Yung mga extremes of temperature, if you're exposed to too cold or too hot naman, pwede rin magkaroon ng mga injuries. And finally, contact stresses. So this a good example of this one would be yung kung masyadong dikit yung upuan nyo dun sa likod ng tuhod nyo. Pwedeng mag-cause ng circulation problems or nerve damage. No? Okay, so as I mentioned kanina, yung repetition, clicking would predispose yung an employee to hand and forearm problems. No? So the picture on your left would show na naka-claw yung fingers, which is not advisable. So kapag ergonomic yung mouse na ginamit, as you can see, may nalalapatan yung daliri. So naka-flat yung daliri. No? So this is much more recommended. In terms of posture, no, it is very important that na-adjust yung seat height. No? Important to note that both the feet should be nakalapat sa floor. No? These are examples of faulty posture caused by poor ergonomics. No? If the keyboard and the mouse is malayo sa employee, okay, the posture of the employee would be shrugged, no? Or slouched, rather. No?
So again, this is an example of poor posture. If the feet are not supported, so for example, hindi nakalapat yung paa nung employee sa ground, it would alter the center of gravity, moving the center of gravity forward. Kaya naka-forward yung posture ng employee, which is again faulty or wrong. No? Pag masyadong mataas yung mesa, ideally, the armrest and the table should be of equal na height. No? If mas mataas yung mesa, you can see that the shoulder is shrugged. So nakataas to compensate for the increased height of the table, no? Which is again wrong. Okay, this is the one that I was mentioning a while ago. Yung mga contact stresses, no, due to poor ergonomics. So you can see, we can injure our forearm or even yung mga nerves sa forearm if prolonged yung paglapat ng forearm natin sa table. So ideally, meron dapat foam dito or dapat mas malambot. So another example would be yung seat depth. No? Kapag hindi masyadong malalim or walang space, ideally, may 2 to 3 finger breadths na difference between the posterior knee, yung likod ng tuhod, and the edge of the seat, no? Para walang circulatory problems or nerve problems. Okay, in the workplace, meron tayong 4 na tinitingnan. The chair, the feet, the mouse and the keyboard, as well as yung screen. No? Okay, so first and foremost, the most important thing to have good ergonomics is to have a chair that is adjustable. No? So you have to adjust the seat height so that your feet would feel comfortable on the floor. So dapat nakalapat yung paa. Ideally, 90 degrees yung knees. No? So you have to adjust the seat depth, no? Na may 2 to 3 finger breadths na difference from the back of the knee to the edge of the chair. Para hindi naiipit, hindi nagkakaroon ng circulatory problems. Okay. Normally, meron tayong normal na, so yung low back natin, merong lumbar lordosis or may normal na anterior curve yun. No? So dapat yung sandalan natin would, yung dapat meron ding konting curve to accommodate for yung normal na curve ng spine natin. And finally, yung armrest, no? As I mentioned a while ago, the elbow should be 90 degrees na nakarest doon sa armrest. Not too high, not too low. No? Pagka too high, mag-shrug yung shoulders, which is bad. Pagka too low, mawawala na ng support, no? Which would be parang useless na. Okay, the second thing that we should look into would be yung paa, yung feet. Make sure that nakalapat yung paa sa floor, dalawang paa. Okay? So this would provide yung balance para hindi magkakaroon ng changes sa center of gravity. Mas magiging relaxed yung buong katawan ng employee. Okay? So again, these are the possible na derangements from the normal posture kapag hindi nasusuportahan yung paa. No? The tendency would be to move forward to accommodate the changes in gravity or to move backward para magsaslouch na yung employee. Okay, the next thing that we should look into would be the mouse and the keyboard. No? So again, as I said, no, the desk should be at equal height with the armrest para naka 90 degrees yung elbow, naka-relax yung shoulders nun, naka-relax yung arms, yung wrist. This is the ideal na setup. Pagkapantay yung table and the armrest, 90 degrees yung elbow. Okay? Again, no, you should note that the wrist should be at neutral or flat. No? This is a good example, the left side na pictures. No, nakalapat lang yung daliri. Unlike this one, na nakataas yung wrist mo,
it would put stress, no, to the wrist. Okay, this is a common material that we're using, yung wrist rest or yung parang foam dun sa mga mouse pads natin tsaka sa keyboards natin. However, I think hindi masyadong nagagamit ng tama. Instead of yung palm dapat kasi yung nakalapat dyan sa foam at hindi yung wrist natin. Kasi kung yung wrist natin ang nakalapat, pwedeng maipit yung median nerve, pwede tayo magka-carpal tunnel syndrome, no? So dapat yung palm, yung meaty part ng kamay natin ang nakalapat yan at hindi yung wrist natin. Okay? Finally, this is the most important part para hindi tayo nagkakaroon ng neck pain, no? The important thing is that yung top ng screen natin, okay? Yung top ng screen is at the level na slightly below our eyes lang, no? Okay, so this is the ideal na setup. Okay. Okay, paano naman yung mga naka-laptop lang? Okay? So, again, it is said na wala talagang tamang position pagka-laptop yung ginagamit, no? So, we usually limit yung laptop use to less than an hour kasi hindi talaga siya ergonomically na tama, no? However, we can do things like you have to place yung laptop stand to increase yung height ng screen natin para mas maabot yung mata natin, no? And we could also use yung separate keyboard and mouse para hindi masyadong naka-stress yung upper extremities natin. So again, yun nga, kapag ka-laptop only, there's no ideal position, no, for long-term use of laptop. Kaya nililimit lang namin talaga. Okay, so prolonged sitting is bad rin for our physical health, no? So we we devised certain exercise na pwede natin gawin, no? We could do it every 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, no, na nakaupo. So gagawa tayo ng mga exercises para hindi tayo nakaupo lang. Okay? Sige, sir. Sa Guillermo, mamapanitas lang. Kung ibanda ni Elisa Guillermo, mamapanitas lang. Mobilize ang balikat at likod. Yun lang. Yung power rule. Uulitin lang po natin na wala atang audio kanina. Ito po yung mga simpleng ehersisyo na pwedeng gawin. Una, tingin sa kanan at kaliwa. Tapos, tingin sa taas at baba. Tapos, side neck stretches sa magkabilang leeg. Gawin ito ng tig 3 beses at dahan-dahan, huwag magmadali. Sa balikat naman, pwedeng gawin ang shoulder circles para ma-mobilize ang balikat at likod. I-cross ang kamay para ma-stretch ang mga muscles sa siko, balikat at sa likod. Itaas ang 2 kamay hanggang sa kayang maabot, gawin ito ng 3 hanggang 5 beses.
Para sa upper trunk naman, mainam na dahan-dahang twist papunta sa kanan at kaliwa. Pwede ding may kasamang kamay. Ilagay ang dalawang kamay sa bewang at mag-side bend sa kanan at sa kaliwa. Tapusin ang routine sa mga standing exercises gaya ng mini squats, marches at heel raises. Upang maiwasan ang pananakit ng likod, ugaliing maging aktibo ang katawan.